ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon na Poong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay mga katiwala ng Diyos. Kaya't ipagdasal natin na ang tiwalang ito ay ating ingatan at gawing mabunga. Sa misa ding ito, ating ipinagdarasal ang kapayapaan at pagkakaisa ng ating bayan, lalong-lalo na ng ating mga barangay. Sa nalalapit na halalan, kasama natin ang ilan sa mga nag-aalok ng kanilang sarili upang maglingkod sa ating mga barangay. Ipagdasal natin na ang hangarin ng bawat isa ay dalisahin ng mahal na Poong Jesus Nazareno, na ang maglingkod sa ating mga barangay ay matulad kay Jesus Nazareno. Naglilingkod hindi sa sarili, hindi para sa iilan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang punong lingkod na nag-alay ng lahat-lahat para sa aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang mabuting pastol na nag-aakay sa mga tupa para sa kabutihan ng lahat. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang tapat na lingkod ng Ama na naghahango sa amin mula sa kasalanan at kasamaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin.
pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato, at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan
at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga lamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ang mga ilap na hayop. Pababayaan kong ito'y lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito, at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubas mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao roo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubas mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubas mong Israel.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhog na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte
sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo'y nagkakatipon sa misang panglinggo sapagkat ang linggo ay araw ng Panginoon, araw ng simbahan, araw ng bawat isa sa atin na nagbibigay pugay sa ating mahal na poon. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa araw ding ito, at ang buwan din ng Oktubre, alam natin ay buwan ng Santo Rosario at itong petsang ito ay kapistahan din ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Santo Rosario. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina. Sa misang ito ay natatangi sapagkat ipinagdarasal natin ang ating bayan, lalong-lalo na ang ating mga barangay. Batid natin na nalalapit na ang halalang pambarangay. At alam natin, pag pambarangay, mas mainit, ika nga, kasi magkakakilala, magkakamag-anak, magkakapitbahay ang mga kinauukulan. Kaya sa misang ito, hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno na maging mapayapa ang lahat. Mula sa kampanya, magkaroon ng galang sa isa't isa, ang harapin yung mga talagang issues, no? Hindi yung magsisiraan ng pagkatao. Ang pag-usapan natin ay yung pamamalakad, pagdilingkod, at ano yung talagang mas kailangan ng ating mga barangay. At yung mga taga-suporta rin, no? Minsan mas intense yung mga supporters. No? Yun yung minsan yun ang mga mas nagtatalo-talo at kulang na lang magbakbakan din. No? Kaya pagdasal natin maging mahinahon ng lahat. Sapagkat lahat naman naghahangad maglingkod, di po ba? Kung talagang naghahangad na maglingkod, ikaw ay dapat unang-una panig sa kapayapaan, panig sa katotohanan, at panig sa pagkagalang ng bawat isa. At pinagdarasal natin ang kapayapaan mula sa kampanya hanggang sa pagboto, hanggang sa pagbibilang. At kapag nanaig ang hatol ng taong bayan, igalang din natin. At pagkatapos nun, tulong-tulong ang lahat. Dahil nga lahat naman ng nag-aalok sa atin na maglingkod ay hangad ang kabutihan ng ating barangay. Kaya kung sino man ang mapili ng taong bayan, move on, ika nga, move forward at magtulong-tulong dahil yun ang tunay na lingkod. Kasi kung talagang naglilingkod ka, ang hahangarin mo sa bandang huli, ang kabutihan ng lahat. Kung magkakagulo palalo dahil sa gagawin mo,
Hindi na yun talaga ang wagas na paglilingkod. Kaya yung paggalang. Kaya rin naman sa pagdarasal natin para sa kapayapaan, kaayusan at manaig ang kabutihan ng taong bayan, manaig ang hatol ng bayan, ipinagdarasal din natin ang mga taong nag-aalok ng kanilang mga sarili para maglingkod sa bayan. Kaya nga sa misang ito, inanyayahan natin ang mga kapatid natin na naghahangad sa isang napakamahalagang misyon. Ito'y bokasyon. Ito'y misyon galing sa Diyos. At humaharap tayo lalo na sa mahal na pong Jesus Nazareno na siyang modelo natin ng tunay na leader, na tunay na tagapaglingkod. At nawa, basbasan tayo ng ating mahal na pong Jesus Nazareno at dalisayin ang ating hangaring maglingkod sa bayan. Kaya't yung mga barangay na nakapalibot dito sa ating Quiapo ay inimbitahan natin po yung mga taong inaalay ang kanilang sarili. Kaya yung mga kakandidato po sa barangay chairman, mga kagawad, pwede bang tumayo kayo upang kayo naman po ay aming makilala at mamaya ay aming madasalan. Kayo po yung mga kakandidato natin. Kaya palapakan din naman natin sila, no? Ayan. Salamat po. At ang mga intention po ninyo, ayan, mag-about face po kayo, harap kayo sa mga nagsisimba. Sige po, harap po kayo sa kanila. Ayan. Ayan po. Palakpakan natin uli ang ating mga kapatid. Thank you po. Mari na po kayong umupo po. Ayan, ha? Humarap po kayo sa mahal na pong Jesus Nazareno at humarap po kayo sa sambayanan ng Diyos at hangad din namin ang inyong kaligtasan, ang inyong kabutihan at nawa sa pagpili ng taong bayan, maunawaan nila ang inyong inaalok, no, na paglilingkod at maging mapayapa. Yun ang ating dasal. No? Hindi natin kailangan mag-away-away, di ba? Ang tunay daw na naglilingkod, di ba? Pag nagaano tayo, mag-uunahan tayo pag halimbawa, no? Kaya minsan kahit sa national level, di ba? Nakakalungkot minsan pag nakikita natin, minsan sa ibang level, nagpapatayan, no? Nagsisiraan. Pero alam naman natin, pag talagang paglilingkod ang hanap mo, di ba, pag nagtatanong ako, sinong gustong tumulong sa amin, magdala ng mga ayuda? Minsan makita mo, nag-aatrasa na, nagyuyukuan na, walang gusto magtaas ng kamay. No? Pero pag nagtanong, sinong gustong kumain? Mag-uunahan na yan. No? Sinong gustong magbigay? Wala na, yuko na muna. Kunyari natutulog, hindi naririnig. No? Pero sinong gustong tumanggap? Aba, gising ang lahat, nag-uunahan. Kaya ganoon din sa tunay na paglilingkod. Bakit? No? Kaya minsan tabi-tabi po, no? Magpapatayan tayo para maglingkod. Ganoon na ba talaga katindi yung paglilingkod? Makikipagpatayan ka para maglingkod? Hindi na yata paglilingkod yun pag umaabot sa ganong bagay. Sa lahat na antas, no? Hindi ko po sabi, hindi ko rin naman po alam ang nangyayari lahat sa barangay, pero yung sa mga national at yung mga provincial level, pag nakita natin, magpapatayan para lang sino yung maglingkod. Ganun na ba katindi yung maglingkod, magpapatayan? Ibig sabihin nun, hindi paglilingkod talaga yun. Kasi ang tunay na naglilingkod, puspos din ng pag-aalay sa sarili. Nakita niyo ang ating mahal na pong Jesus Nazareno? Siya ang larawan ng tunay na tagapaglingkod. At nung ayaw siyang piliin ng mga tao, di ba, ang pinili ng mga tao si Barrabas, nakipagpatayan ba si Jesus Nazareno? Nagpumilit ba siya na hindi siya ang pinili at isinigaw ng mga taong bayan? Hindi. Kasi alam niya
Ang tunay na tagapaglingkod, inaalok niya ang sarili. Kung hindi tanggapin, ayaw, bahala na ang Diyos. Kaya naman nakita natin, sino ang tunay na nagtagumpay? Yung bang mga kalaban niya? Hindi. Yung bang mga pumatay sa kanya? Hindi. Yung mga umapi sa kanya? Hindi. Sino nagtagumpay? Ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sapagkat nasa puso niya ang tunay na dalisay na paglilingkod. At napakaganda yung mga pagbasa natin ngayon. May simpleng gustong ipaalala sa ating lahat. Katiwala tayo ng Diyos. Hindi lang po yung mga kapatid nating tatakbo ang kinakausap ko ngayon. Tayong lahat, kasama ako. Lahat tayo, anuman ang antas mo sa buhay, katiwala tayo ng Diyos. Sapagkat lahat ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, maging ang buhay natin. Yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung barangay natin, ipinagkatiwala lang yan sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya't nakita natin sa Ebanghelyo ngayon, may mga pinagkatiwalaan. Pero ano raw nangyari? Nagkagulo. Kita nyo, basta may karahasan, may kaguluhan, hindi maganda ang kalalabasan. Bakit? Sa halip na maging katiwala, sa halip na tiwala ang mangibabaw, ano raw nangyari? Naging tiwali. Kita nyo, no? Konti lang diferensya ng dalawang salita. Tiwala at tiwali. O, pagdasal natin ay mga kapatid natin, maging katiwala kayo. Wala naman sanang sa bandang huli, maging tiwali. Kasi hindi yun ang kalooban ng Diyos. Bakit daw naging tiwali? Sa halip na katiwala. Una raw, sabi sa unang pagbasa ni Propeta Isaías, yung Diyos nagkaroon ng ubasan. Nagtanim siya. Inayos niya ang lahat. Pero ano raw nangyari? Ang lumabas, mga ubas na ligaw at maasim. Kaya nagalit ang Diyos. Sabi ng Diyos, anong nangyari dito? Inayos ko lahat ito eh. Pero ang naging bunga, maasim. Hindi bagay sa alak. Bakit? Naging tiwali. Dahil hindi nagamit sa tamang paraan. Pag daw yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ginamit natin sa mali, magiging maasim ang bunga. Magiging tiwali ang labas. At sa bandang huli, ito ang pagdudulutan ng kapahamakan at kaparusahan. Binigyan ka ng talino ng Diyos, pero yung talino mo, ginamit mo manloko ng ibang tao, maasim na ubas yan. Tiwali ang labas yan. Binigyan ka ng lakas ng Diyos. Ang lakas-lakas mo, yung iba mahihina. Pero yung lakas mo, ginamit mong pangkarahasan. Nambubugbog ka. Nananakot ka. Nananakit ka. Binigyan ka ng lakas, hindi para manakit, kundi para makatulong. Binigyan ka ng galing magsalita. Hindi naman lahat ng tao magaling magsalita, pero pinagkalooban kayo ng Diyos ng galing na yon. Pero kung gagamitin mo yung pambobola, gagamitin mo yon sa kasinungalingan para lokohin ng ibang tao, sayang, tiwali, dahil hindi nagamit ng tama ang mabuti. Binigyan ka ng pamilya, pinagkaloob sa iyo yung mga anak mo, pero ano ginagawa mo sa anak mo? Pinababayaan mo. Sinasaktan mo. Hindi mo inaasikaso ang kanilang pag-aaral. Hindi mo ginagamit ng tama ang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Lahat tayo katiwala ng Diyos.
may ibinigay sa atin ng Diyos. At kung papalarin po ang ilan sa inyo, ibibigay sa inyo ng Diyos ang napakagandang misyong maglingkod sa taong bayan. Sana po, gamitin po ninyo ito sa tama at mabuti, maging mabunga, maging maunlad ang ating mga barangay. Upang sa bandang huli, sabihin ni Jesus sa Sareno, hindi maasim, matamis ang ubas, ang bunga na ipinagkaloob sa inyo. At yan ang dasal namin sa inyo. Dasal natin sa bawat isa. At panghuli, kaya raw naging tiwali, sa halip na katiwala, hindi lang daw sa hindi ginamit ng tama ang ipinagkaloob sa kanila. Katiwala nga eh. Ano yung nangyari sa Ebanghelyo? Umastang may-ari yung mga katiwala. Pinatay pa nga yung anak ng may-ari kasi akala nila, pag tinapos natin ito, tayo na ang hari, tayo na ang may-ari. Nakaligtaan nila, katiwala lamang. Akala na nila, sila na ang may-ari. Ano nangyari sa huli? Nagtagumpay ba sila? Hindi. Nilipol din sila. Kaya nga 'di ba si Jesus sa Sareno, ganun din nangyari sa kanya. Akala na mga kaaway nila, pag niligpit natin itong taong ito, tapos na ang lahat. Natapos ba ang lahat? Sila ang natapos. Hindi si Jesus sa Sareno. Sapagkat si Jesus Nazareno ang may-ari, ang Panginoon ng lahat. Ganun din tayo. Minsan ang tukso sa buhay, akala natin tayo na may-ari. Kaya sa buhay natin, di ba? Buhay ko to. Ako ang masusunod. Para ka ng mistulang may-ari. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Tandaan mo, tandaan natin, katiwala lang tayo. Sa mga anak mo, sabi mo, di ba? Mga anak ko lang kayo. Kung anong gusto kong gawin sa inyo. Kaya ko yon, pwede yon. Hindi. Hindi mo sila pagmay-ari. Sila'y pinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos. At sana, Hari Manawari, pag ipinagkatiwala sa inyo po ang barangay, handaan po ninyo yon. Hindi kayo ang may-ari ng barangay. Hindi ho kayo ang hari. Ang Pong Jesus Nazareno, isa lang ang hari ng Quiapo. Ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. At kung ang diwa ng paglilingkod ninyo ay ang pagtitiwala sa Kanya, lalo po kayong tutulungan na maging maayos ang inyong pamumuno at paglilingkod. Kung hahayaan nyo yung kapakumbabaan, hahayaan natin ang kapakumbabaan ni Jesus Nazareno, ang mamayani sa atin, hindi tayo magiging tiwali. Tayo magiging katiwala ng Diyos. Yung pera na ipinagkakaloob sa atin, yung mga resources na ipinagkakaloob sa atin, hindi tayong may-ari ng lahat ng yan. Ang buhay ng tao, hindi tayong may-ari. Kaya hindi natin dapat, wala tayong karapatang pumatay. Kaya hindi rin tayo pinapaintulutan magpakamatay kasi hindi tayong may hawak ng buhay natin. Hindi tayong may-ari. Ang lahat ng ito ay ipinagkatiwala lang. At ang tunay na katiwala ang siyang pagpapalain ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno sa mga huli, ang tunay daw na paghaharian ay ang naglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang tunay na paghaharian at babasbasan ni Jesus Nazareno ay ang naglilingkod ng tapat. Nawa, sa bandang huli, alam nyo, sa huli ng dulo ng ating buhay, lahat po tayo isa-isa haharap kay Jesus Nazareno. Lahat tayo. Sana pagharap natin kay Jesus Nazareno,
Sabihin niya, pumasok ka sa aking kaharian, sapagkat ikaw ay isang tunay na katiwala. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ni Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay makatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo, nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinagsisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi ng mundo ng kasariwaan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan, nang marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayon, nakikibahagi sa sambayan ng Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa ating panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob ng mundo na ating ginagalawan, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hinihiling at nilalayon.
Ikaw na nakababatid ng lahat ng makabubuti sa amin, gawin mo kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagdiktas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritu ng bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, iniabot niya ito sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman
naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagandapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi namin nagagamit ng tama ang mga pinagkaloob niyo sa amin. Patawad po kung nakakalimutan namin kami po ay mga katiwala ninyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Narito si Jesus Nazareno, ang bukal ng tunay at dalisay na paglilingkod. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Turuan mo akong maglingkod sa iyo.
hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwalay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Ngayon po ay linggo ng mga katutubong Pilipino. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection upang suportahan ang mga gawain at programa ng CBCP, Episcopal Commission on Indigenous People. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ng kapiling niya. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi at salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin maglingkod at magmalasakit sa ating kapwa. Salamat din po sa ating Barangay Affairs na tumulong sa atin, nag-anyaya at maorganisa ang misang ito para sa kapayapaan sa barangay at sa halalan at sa ating mga kapatid na mga tatakbo sa darating na halalan. At salamat po sa inyong pagpaunlak sa aming paanyaya at pagdarasal po namin ang kaligtasan, ang kaayusan ng halalan at nawa ang inyong hangaring maglingkod ay lalong basbasan at gawing mamunga ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya inanyayahan ko lahat po yung mga tatakbo po sa barangay election, pumunta po dito sa harapan. Kayo po ay aking dadasalan at babasbasan. Lapit lang po sa harapan yung mga kapatid natin na tatakbo po sa darating na halalan pambarangay. Sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, pangalagaan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay at lalong pagtibayin at dalisayin ang inyong hangaring maglingkod sa ating taong bayan. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmumuna ng lakas at kapangyarihan, karunungan at katarungan. Kami po'y humihiling ng espesyal na pagbabasbas upang itong inyong mga anak na nais maglingkod sa barangay ay bigyan mo ng paggabay upang sa paggamit nila ng kanilang talino, yaman at lakas, magamit ang mga ito na ayon sa iyong kalooban. Sa kanilang pagtahak sa landas ng paglingkod, piliin nawa nila lagi ang kapayapaan at pagkakaisa. Igalang nila ang bawat isa. Igalang nila ang pinili at binoto ng taong bayan. At kung sakaling sila ay mahalal, patuloy nawa nilang ganapin ng may katapatan ang tungkuling nakaatang sa kanilang balikat na ipinagkatiwala mo sa kanila upang tunay na magkaroon ng pag-unlad sa bawat tao at lugar. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo kasama ng anak na si Jesucristo sa pamamatnubay ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, palakpakan natin ang ating mga kapatid na tatakbo at sana maging maayos ang lahat at manatili lang ho kayo sa pwesto nyo ngayon para sa huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong bayan na humihingi at nagsasamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalan nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng pagbabasbas, grupo po tayo rito. Siyempre, laging may picture taking yan, no? At tayo magkakasama, lalo na kasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati